In the early morning hours of June 28, 1969, four plainclothes policemen in dark suits, two patrol officers in uniform, Detective Charles Smith and Deputy Inspector Seymour Pine, arrived at the Stonewall Inn's double doors and announced that they are taking over the place. A group of gay customers at the popular gay bar in Greenwich Village, New York City, who had grown angry at constant harassment by the police, took a stand, and the riot broke out. As word of the incident spread out, the customers of the inn were soon joined by other gay men and women who have had enough of the bullying and started standing their ground. In the wake of the riots, intense discussions about civil rights were held among New York's LGBT people, which led to the formation of various advocacy groups, such as the short-lived Gay Liberation Front. It was the first group to ever use the word gay in its name. A citywide newspaper called Gay was also conceived. On the first anniversary of the Stonewall riots, the first Gay Pride Parade in U.S. history took place in Los Angeles, Chicago, San Francisco, and near the Stonewall Inn in New York City. The Stonewall riots inspired LGBT people throughout the country to organize in support of gay rights, and within 2 years after the riots, gay rights groups sprouted in nearly every major city in the United States. To this day, the LGBT community around the globe commemorates that historic time at the Stonewall Inn. These celebrations of gay pride recognizes how far we have come, remembers those who came before us, and reminds those who may have grown complacent how far we still must go to achieve true equality. Ika-26 ng Hunyo taong 1994 naman, kasabay ng pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng kaguluhan sa Stonewall, idinaos ang kauna-unahang Pride March sa Pilipinas at kauna-unahan sa buong Asya. Ang marcha ay pinangunahan ng MCC Philippines at Pro-Gay. Ito ang naging hudyat ng pagkilos at pagkikipaglaban ng mga LGBT sa Pilipinas, ang pagsimula ng adhikaing marinig ang boses ng mga lesbyana at bakla ng buong sambayanan. Mula noon hanggang ngayon, patuloy ang mga organisasyong LGBT sa paglaban para sa kanilang mga karapatan. Pinalalawak ang mga advokasya, lalong-lalo na ang may kinalaman sa mga karapatang pantao. Maraming syudad na rin sa Pilipinas ang nagdaraos ng LGBT Pride March bawat taon, at isa dito ang syudad ng Baguio. Maging sa syudad ng Baguio, hindi nakakawala ang mga bakla, lesbyana, bisexual at mga transgender sa diskriminasyon. Sa katunayan, marami sa ating kapatid ang nakakaranas ng pangungutya, pandidigalig, panggugulo, pananakit na minsay umaabot sa kamatayan. Paulit-ulit na kinikitil ang ating mga karapatan, ninuyurakan at hinahamak ang ating pagkatao, minamaliit, pinagtatawanan. Ang kawalan ng respeto sa mga LGBT ay lalo pang pinapaigting ng mga maling haka-haka patungkol sa ating katauhan. Tayo ay marangal na mga tao, may pakinabang sa lipunan, hindi tayo mga kampon ng demonyo, at lalong hindi tayo mga salot. Kagaya ng iba, tayo ay may likas na karapatan, karapatang mabuhay ng malaya, karapatang mahalin, at karapatang magmahal. Hindi man ito nakikita ng karamihan. Sama-sama nating ipaalam sa mundo ang kahalagahan natin sa lipunan. Sama-sama nating buburahin ang mga maling akala, ang mga maling paniniwala. Kapag tayo ay nagkakaisa, pagbabago ng mundo ay kayang-kaya. 45 taon pagkatapos maganap ang kaguluhan sa Stonewall, tayo muli ay nagtitipon,
inaalala ang ating pinagmulan, pinagdiriwang ang ating katapangan, tuloy-tuloy sa pakikipaglaban para sa minimiting pagbabago ng lipunan.